mask at saka face shield. Napakalaga po yan. At kung kayo ay nasa labas ng inyong bahay, nasa kalsada o nasa mga lugar na maraming tao, kahit na kukunti ang tao, mag-observe po kayo ng 2 meter or 6 feet physical distance. And always wash your hands with water and soap for 20 seconds. Napuntahan na po natin itong ating mga balita. Yung pong Secretary of Labor natin, si Bebot Bello, ay nagbigay ng pahayag na kaugnay po ito dun sa desisyon ng IATF. What's this? EID. Napayagan ng mga Overseas Development Employment, ng mga medical workers, kasama na yung mga nurses, na nakumpleto na yung kanilang mga requirements. Nahantay lang po nila yung pag-approve ni Presidente. Sabi po ni Secretary Bello, yung po daw na estimated number of nurses to be deployed abroad is not that significant. Mga 1,200 workers daw. At nung March 8 nga, we expected about 900 to be deployed, pero yung pong naiwan ay mga 600 na lamang. So, inaasahan po natin na mga 1,200 pa. But, sabi ni Secretary Bello, duda siya na maka-deploy siya ng ganyong karaming mga workers. Samantala, sabi po ni Secretary Bello, inaasahan niya na 100,000 mga OFWs pa ang may babalik dito sa ating bansa. At pinag-aaralan po ng DOL kung ano pang pwede nilang gawin para magkaroon ng alternative market ng ating mga bumalik na mga OFWs. Meanwhile, si Secretary Arthur Tugadi po ng Department of Transportation nag-issue ng kautusan, sinususpende yung implementasyon ng pagbaba ng 1 meter distance to 0.075 doon po sa mga pasahero. Kung matatandaan po niyo, medyo nagkaroon ng kontrobersya dito sapagkat parang pinalalabas naman kasi na hindi nagkakasundo yung mga miyembro ng IATF. Maganda nga yun kung hindi nagkakasundo, nagkakaroon ng debate, ibig sabihin, hindi totoo yung mga critics, yung mga oposisyon, sinasabi na, ayan military na susunod dyan. Kasi puro mga military na nandyan. Pag nagkakaroon po ng debate, ibig sabihin, sinusuri nila kung ano mong paksain na dapat surihin. Doon po kasi doon sa issue ng 1 meter distance at yung pagbaba nito. Yung kahit na yung mga medical experts, mukhang hindi rin sila nagkakasundo rito. Merong nagsasabing pwedeng ibaba. May nagsasabi namang hindi pwedeng ibaba. But initially, yung pong mga medical experts natin, kinontra yung plano na ibaba. Kasi pinatupad na po ito 2 days ago pa, o 2 or 3 days ago. Sabi nila, delikado yan kasi baka magsimula na naman yan ng hawaan dyan sa loob ng bus, sa loob ng LRT, MRT. At itong planong ito na pag-reduce ng 1 meter distance, nakatanggap din naman ng suporta doon sa ibang grupo naman ng mga experts. O kita nyo, kung itong mga medical experts hindi nagkakasundo, siyempre hindi rin nagkakasundo yung mga nandiyan sa loob ng IATF. Pero doon lang naman si Ace yung noon. Now, itong gaya ng nasabi natin sa inyo ng isang programa natin, itong si Dr. S.P. Cabral saka si Dr. Manuel Dairit, pareho itong dating DOH secretaries, they're saying na
habang totoo na yung World Health Organization ay nire-recommend na yung 1 meter distance sa public transportation, pwede naman daw gradual reduction hanggang 0.05 meter or lower is feasible with the help of other health policies. Sabi naman ni Secretary Tugade, at kinumpirme niya kanina, kasi kausap ko lang po siya kanina, bago ako dumating dito, nag-usap kami, na kaya ako sinuspende kasi parang pinalalabas nila na hindi tayo nagkakasundo dyan sa ayokong lumabas naman na nagkakagulo tayo. Hindi naman tayo nagkakagulo. Pangalawa, sabi niya, parang pinalalabas din nila na parang binibigyan natin ng deadline si Presidente na mag-decide. Ay, hindi. Sabi niya, hayaan natin si Presidente mag-desisyon dyan. Kaya ako naman siya kinausap. Dahil kaugnay naman po sa aking posisyon na sinabi ko na sa inyo. Nagsimula ito nung Martes, doon sa isang istasyon natin na may programa tayo. At inulit natin nung Miyerkules na pwede namang pagsamahin yung dalawang 1 meter distance at the same time, tulungan natin ang ekonomiya na lumipad. At tinanong ko nga si Secretary Tugade, kako, di ba pwede tayong magdagdag ng mga bus? Kasi hindi naman pala 15%, mali naman pala yung sabi ng kanyang assistant. Ang 15% daw ng mga pasahero doon sa LRT, MRT, pero yung mga buses daw natin ay 50%. When I was telling him, pwede namang dagdagan na lang natin para maisagawa natin yung safety protocols at the same time, ihatid natin mas maraming mga manggagawa sa kanilang pabrika, sa kanilang opisina, sa kanilang pinagtatrabahuan. Sabi niya, actually pwede naman yun, pero malulugi. Gaya ng pinaliwanag ko na sa inyo, yung sinasabing lugi, sa totoo lang, hindi ako naniniwalang lugi, no? Pwedeng malugi ng, kumbaga mabawasan yung kanilang tubo o yung profit. But even assuming na malulugi, hindi ba sabi natin, panahon ngayon ng pagsasakripisyo. Pangalawa, kinonfirma rin po ni Secretary Artugade na during the last months or so, sinusubsidize natin yung mga bus company. At hindi raw natin makakayang i-subsidize forever. Sabi ko naman, unang-una, yung sinusubsidize natin sa kanila, meron tayong pagkukunan kasi tatanggalin na natin yung subsidy doon sa mga informal workers nga eh. Hindi po ba nagbibigay tayo ng subsidy doon sa mga nawalan ng trabaho, nakulangan ng trabaho, hindi makapagtrabaho dahil walang transportation, hindi makarating. Kaya natin binibigyan ng ayuda. Pero pag pinaramihan na natin ang ating mga sasakyan, makakarating na. At hindi na natin kailangan magbigay ng ayuda doon sa mga binibigyan ng ayuda. O idilipat natin yung ayuda doon sa mga bus companies naman. O di everybody happy. They will have work and the bus companies hindi na rin sila malulugi o hindi na mababawasan yung kanilang mga tubo. Hindi po ba? Kasi yung sinasabi nating, yung sabing, ibaba mo yung distance, 1 meter, less, magiging 0.75 ang gumawa. Basta daw, magsuot ng face mask, face shield, huwag magsalita sa loob ng bus, huwag umupo, huwag bumahin, huwag gumamit ng telepono, huwag kumain, huwag uminom. Lahat pong yan, nako, kayo naman, para naman hindi nyo alam ang Pilipino, sabi ko nga po pag yan ay sumakay sa bus at may kasama yung nakatabi niya, hindi nila maiiwasan na mag-usap. Kasi yung biyahe nila 30 minutes to 1 hour, ang iba 1 hour and a half. Talagang mag-uusap yan. Yung iba naman, mapipigilan mo ba pag nauuhaw yan, hindi uminom? Siyempre, tatanggalin yung mask. Mapipigilan mo ba yan? Kung meron silang emergency, kailangan silang gumamit ng telepono, kailangan tumawag, o di nasira na yung protocol mo. Ganon din yung iiwasan mo bang bumahin o umubo. Hindi rin. Kumbaga, yung mga
Kasi sinasabing, basta gawin natin, hindi ho tayo 100% nakakasiguro. Kaya, ang the best is, you maintain the 1 meter distance, but damihan natin yung mga sasakyan. Kung may problema sa kalugihan, bibigyan natin ng subsidy, kunin natin doon sa tatanggalin na nating subsidy. Hindi po ba? Hindi po ba sentido común lang yun? Kaya, alagay ko naman si Presidente, pinag-aaralan lahat yan. Tingnan po natin at kung ano ang kanilang o ang kanyang magiging desisyon. Meanwhile, si Secretary Bongo, o rather si Senador Bongo, ay nagbigay ng kanyang payag na sinusuportahan niya na i-maintain yung 1 meter distance. Yung protocols natin talagang dapat pairalin po natin to. Ganon din po yung mga researchers sa UP, yung Okta. Ganon din. Pero ang programa po natin ng naunang magmungkahe. Pwede naman talaga lahat. Sa totoo lang. Mulat sa ball, diba sabi ko sa inyo, we can go back to normalcy. Balik natin lahat. Buksan natin ang ekonomiya. But. Kailangan talagang mag-impose tayo ng protocol sa ating mga sarili. Wear the face mask, wear the face shield. Observe the 2 meter or 6 feet distance. Pwede naman po natin gawin lahat yan. Yung mga parties natin, pwede natin yan. Basta babaan mo yung bilang ng mga party. Kung ang party mo 300 sa isang gabi, kung kaya mo mag-party ng isang gabi na gano'ng karami, pwede mo rin siguro mag-party na i-installment mo. Kung ang pwede lang ang party mo 10 tao or less. Di gawin mo 10 tao in a particular day, tapos the following day, mag-another party ka na naman. Di ba? Alam po ninyo, pwede lahat yan. We have to live with the virus. We have to be creative. How to respond or how to adjust ourselves to the call of the times. Lang naman po ang kailangan natin. Hindi na tayo kailangan magdiskusyon pa, magdebate pa. Pwede lahat gawin yan. Anyway, lumipat na po tayo ng ibang paksahe naman. Magandang balita naman to sapagkat ang yun naman daw pong MRR natin or rather MRT dadagdagan na yung kanilang mga train na tatakbo dun sa main line. Kung dating 20 lamang ang train sets, magdadagdag pa ng isang set ng train. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, yung pag-aantay mo ng oras, kung nag-aantay ka 30 minutes bago dumating, ma-reduce na yon. Hindi ba sabi ko sa inyo, sa abroad, ang paghihintay mo ng bus, subway train, o whatever kind of train, sandali lang, 5 minutes nandiyan Paano? Ang dami. Maraming sasakyan, maraming train. Kaya mabilis. Hindi naantala yung paglalakbay. So, iiksi yung inyong pag-aantay. At the same time, mabilis na kayo makakarating. And binabalita rin po ng MRT, so far naman daw walang mga unloading incidents. Kumbaga mga glitches o mga aksidente during the time na binabalik nila yung pagtakbo ng mga train mula pa nung unang araw ng Hunyo. Dito naman po yung sa Skyway, sabi po ni Secretary Mark Villar ng Public Works, yun daw po section ng Metro Manila Skyway Stage 3. Matatandaan nyo, ito po'y bumagsak o nag-collapse dahil sa sunog noong Pebrero. Noong nakaraan lamang na Pebrero. Napalitan na. At sa ngayon sa kanya, yung pong project na yun, yung status ng construction, nasa Stage 3 na. 88.72%. Kumbaga sa cancer, malapit ka na. Malapit na rin matapos yung construction. At pag ito po na kompleto na, yung pong 18.83 kilometers Skyway Stage 3, expected na ma-reduce yung travel time between Buendia to Balintawak from the current 2 hours to only 15 to 20 minutes na lamang. And
mag-accommodate po ang mga daraan doon sa Skyway na mga 55,000 na sasakyan. And this will serve as a direct toll o road link sa pagitan ng NLEX and South Expressway. Babalikan po natin kayo after a few minutes or a few seconds reminder from our station. Alright, meron namang binabanggit si Public Works Secretary Mark Villar na meron na namang bagong 120 or 120 bed capacity yung COVID-19 quarantine facility natin. Saan? Sa Iligan City po ito. Lanao del Norte, kumpleto na raw po at ito ito-turnover na lang sa ating local government unit. At ito po may dadagdag doon sa dati ng COVID-19 beds doon sa syudad na yon into 240 dahil yung pong tatlong isolation facilities in various areas with 40 bed capacity ay dati nang nakumpleto noong Agosto pa. So magandang balita po yon. Samantala, ito naman pong ating Secretary of Labor, pinabalita rin na nung ipasa na yung Bayanihan to Recover as One Act or Bayanihan 2, tinitingnan po ng ating pamahalaan na magbibigay tayo muli ng cash assistance sa 260,000 overseas Filipino workers na naapektuhan ng coronavirus. Yung pong Bayanihan 2, ang magandang balita ron, sabi ni Secretary Silvestre Bello III, yung pong DOLE AKAP o abot kamay ang pagtulong binigyan ng 2 bilyon piso. O, pero yun, 2 bilyong piso. At yung pong OWA, sinasabi na yung OFWs, both on-site, na nandito o nandun, at stranded dun sa bansa, will be provided with how much? 10,000 pesos or $200 in cash. At ito daw po ay patutupad sa ngayon kay Secretary Bello sa ilalim ng Bayanihan 2 sa lalong madaling panahon. At mayroon pang dagdag, yung pong 700,000 workers mula naman sa informal sector would benefit also from funds allocated to the DOLE sa ilalim ng Bayanihan 2. Sinasabi po ni Secretary Bello na mahigit sa 600,000 informal sector ang nakatanggap na dyan sa TUPAD. Ano ba yung TUPAD? Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. At sa ilalim po ng programa, yung pong mga beneficiary ay magtatrabaho lang ng 4 na oras sa 15 araw. At yung worker o manggagawa ay bibigyan ng sahod na or equivalent doon po sa pinakamataas na prevailing minimum wage in the region where the project is being implemented. So gumaganda palagi ang balita natin. Kaya kayong mga kritiko, panood kasi kayo dito sa Counterpoint at sa PTV4, maraming programa dyan kung saan talagang updated ang impormasyon. Hindi lang updated, totoo. Hindi false news. Ang gaya ng mga lumalabas, usually sa kung saan-saan ang gagaling na balitang mali. At pinaniniwalaan naman ng mga kritiko. Hindi muna nagsasaliksik. Samantala, meron namang inilalabas yung European Center for Digital Competitiveness. Nag-release po sila ng Digital Riser Report ngayong taon at kinikilala nila ang Pilipinas bilang top digital riser in East Asia and the Pacific. Sa ngayon po sa report, isa sa mga malalakas ng kalakasan ng Pilipinas ay yung pong pagpasa ng Innovative Startup Act, isang batas which is aimed at strengthening, promoting, and developing yung pong
innovative and entrepreneurial ecosystem and culture. Eh maliwanag naman, sabi ni Secretary Greg Unasan ng DICT, yung direktiba ni Presidente Duterte, anong sabi niya? We should improve internet connectivity in the Philippines to help the country transition to our new normal. With our digital connectivity programs, we hope to establish a robust and sustainable ICT environment for Filipinos. Yan po ang sabi ni Secretary Greg Unasan. Kinikilala rin po ng DICT yung pong pangangailangan na i-further natin yung digitalized government services. And tungo dito, it aims to enable secured and legitimate online government transactions by pushing yung adoption ng Philippine National Public Key Infrastructure Services for both government agencies and the general public. At noong August 27 po, noong nakaraang buwan, yung pong ARTA nag-release ng memorandum circular kung saan dinidirekta yung ahensya ng gobyerno na gamitin, kilalanin ang paggamit ng PNPKI sa pagpirma ng mga opisyal na dokumento kaugnay sa mga government-issued permits and licenses. Now, sa ibang balita naman, alam nyo na meron ng 1,000 housing units na na-distribute sa mga Yolanda victims sa Samar? Ba, meron na po. Sapagkat nagkaroon ng online formal turnover ng mga kompletong bahay dyan sa Basi, Samar. Ginawa po ito nung Miyerkules, 2 araw na nakakaraan. Bilang bahagi ng Administrasyong Duterte sa kanyang efforts para matugunan ang pangangailangan ng mga nangangailangan ng bahay dahil sila naging biktima ng Super Typhoon Yolanda. As of June 30, ang sabi po ng National Housing Authority, out of 54,508 housing units na inilaan sa Region 8 or Eastern Visayas, 35,462 na po ang nakumpleto. At meron pong ongoing construction of another 10,977 units. Sa ngayon po kay Mayor Luz Ponferrada, pinapasalamatan niya po si Presidente Duterte at ang NHA dahil po sa kanilang regalo o gift sa sambayan ng Basi. At sila they express their hope na yun daw pong mga natitira pang mga units, matatapos kaagad at ma-distribute na sa lalong madaling panahon. Sabi po ni Mayor Ponferrada, yun daw pong LGU ready na to partner with national and local agencies to address the social needs of her constituents. Meron din tayong magandang balita sa infrastructure na which is necessary to push the aid recovery program of the government. Yung pong desisyon ng gobyerno to refocus yung flagship infrastructure program natin, malaking tulong ito sa Philippine economy natin na makarecover ng mas mabilisan dito sa pandemyang ito. Ang sabi ng IMF o International Monetary Fund. Sangayon po dun sa IMF representative na si Yong Sheng Xiang, the realignment of projects together with the continued structural reforms to improve the efficiency of public investment would help the Philippine economy recover faster from COVID-19 while continuing to lay the foundation for rapid and inclusive growth in the new normal. Kaya sabi po ni Mr. Yang, welcome daw nila yung binigay na emphasis ng gobyerno sa mga proyektong kaugnay sa kalusugan, sa digital economy, kasama na raw yung National ID Project, yung sa transportasyon, and sa water resources.
At kaugnay po rito sa mga infrastructure na binabanggit natin. Aba, yung Mindanao, naging isang major recipient ng build projects ng gobyerno. Ang Mindanao po ngayon ay nasa front and center ng build infrastructure program. Sapagkat yung pong Department of Finance ay nakakuha po sila ng financing for some infrastructure and peace building projects sa Mindanao. Kahit na meron tayong pandemic. Yan po ang sinabi ni Secretary Carlos Dominguez. And Secretary Sonny Dominguez noted that the government in June this year pumirma ng isang loan agreement o umutang po tayo sa Japan. At ito ay sa second phase na ng Davao City Bypass Construction Project. And this project involves the construction of 45.5 kilometer 4-lane bypass road na magsisimula dyan sa Barangay Sirawan in Turil, Davao City, hanggang sa Barangay JP Laurel, doon naman sa Panabo City. Pag ito po'y nakumpleto, yung buong bypass road na binabanggit natin, ay bababaan ang travel time mula doon sa pinanggalingan nyo at sa pupuntahan nyo ng 1 oras at 4 na minuto na magiging 49 minutes na lamang. O, biro nyo yun. Di halos 1 oras ang mawawala. Sangayon kay Secretary Dominguez. Sabi pa ni Secretary Sani na aside from the bus or the bypass road project, meron pang isang ongoing big ticket infrastructure initiative. Ano yun? Ito po yung Davao City Coastal 26 billion pesos worth na proyekto. Yung road na Davao City Coastal Road. At yun po is expected pag natapos na maluluwagan yung traffic dyan sa downtown ng Davao. So, gumaganda talaga yung ating kalakaran sa ekonomiya. Kaya tinatawagan natin ng pansin yung mga kritiko, yung walang nakikitang maganda sa gobyerno. Makinig kayo, buksan ninyo ang inyong mga mata, buksan ninyo ang inyong mga tenga, huwag kayo maging tone deaf o kaya maging blind. Samantala, meron na naman kasing mga lumalabas na mga aligasyon na yun daw Human Rights Watch. Sinasabing meron daw 155 persons na napatay sa loob daw ng 4 na buwan. Kung ikukumpara mo daw ito sa 103 persons lamang mula noong December 2019 to March 20. Ang Duterte administration has prioritized human rights and dignity of all Filipinos in the time of pandemic. Yan naman ang kontrabirada ni Secretary Martin Andanar. Kasi yun daw artikulong yun na nagsasabi ng mali na namang facts. Yun daw weak methodological anchor and severely falsifies in realities in the country. Madalit sabi, hindi po totoo. Yun lang naman ibig sabihin nun. Sabi ni Secretary Martin, naniniwala kami sa parte ng pinalakas na isang lipunan sa nation building upang magkaroon ng transformation. At at the same time, sabi niya, i-encourage naman natin yung Human Rights Watch. Pati na yung mga iba pang whatever watch human rights na i-uphold naman ninyo yung highest level of integrity and credibility. Credibility para ma-maintain ninyo yung relevance and positive force. O meron naman dito, kanina in-interview tayo tungkol dito Yung daw pong EU Parliament
yan ito, European Union denounces deterioration of human rights, press freedom in the Philippines. Nag-adapt daw po ng resolution nung Miyerkules. Kinukundina yung kalakaran sa ating bansa with 626 votes in favor, 7 against, and 50 abstention. Kinikriticize yung alarming extrajudicial killings and other human rights violations committed in the government's war on drugs. Sabi ng resolution, yung threats, harassments, intimidation, unfair prosecution, violence, laban sa mga periodista. Lalong-lalo na, sabi nila, in particular, yung Rappler, na si Maria Ressa, pati si researcher Reynaldo Santos, at yung EU Parliament, inumungkahi daw, yung Duterte administration, na i-renew yung broadcast license ng media giant ABS-CBN. At i-drop na raw yung mga politically motivated charges against detained Secretary De Lima. At nag-express pa daw ng serious concern over the Anti-Terrorism Act. Alam po ninyo, in-interview tayo ng ANC kanina Carmina. Sabi natin, ano raw bang masasabi ko dito sa EU? Gaya ng sinasabi natin, palagi yan, no country can interfere, can intrude into the affairs of this country. Hindi sila dapat nakikialam. Meron tayong konstitusyon, meron tayong batas, meron tayong rule of law, meron tayong due process, at hayaan nila tayo rito. Sila ay mag-concentrate dun sa kanilang mga problema sa kanilang bansa at huwag tayong pakialaman dito. Yung mga binabanggit nila, yun naman galing lang naman sa mga critics at detractors na pinalalaki, yung maliit, yung wala, binibigyan ng buhay. O yan ang problema. Kaya, sabi natin, meron pa daw, ano raw masasabi natin doon sa meron daw banta na i-revoke yung trade incentives. Sabi ko sa kanya, tanungin mo si Secretary of Foreign Affairs, Teddy Boy Locsin, sapagkat yun ang kanyang teritoryo. Sabi naman ni Secretary Boy, Teddy Boy, kausap natin kanina, yun daw pinufocus niya, maglalabas siya ng mga pahayag doon. Anyway, kaya yung mga nandyan sa EU, nagmo-monitor naman sa atin yung EU Pwede ba? Huwag na kayong makialam sa amin. You focus on your own problems. Do not interfere. Do not intrude into the affairs of this country and this government. Do not assault our sovereignty. Wala kayong karapatan na makialam sa aming soberentiya at sa kung paano namin pinapairal ang aming mga batas dito. Kaya mag-focus na lang kayo sa inyong atensyon. Babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala ng ating istasyon. Alright. Meron po tayong binabalita rito na yung ating bansa is pushing for the early COC conclusion dyan sa ASEAN meet. Bilang coordinator po ng ASEAN-China Dialogue, kailangan matapos kagad itong mga negosasyon dyan po sa Code of Conduct sa South China Sea. At during po the 27th ASEAN Regional Forum na ginanap noong September 12, yung ating Secretary of Foreign Affairs na si Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. Nagsabi na we will push as hard as it can for the conclusion of an effective and substantive Code of Conduct in the South China Sea. The Philippines hopes to make substantial headway on the second reading of the negotiating draft before turning over the co-chairmanship of the negotiations to Myanmar next year. Yung ating pong kasing bansa, ang chairman ngayon. Kaya minamadali na natin na magkaroon na ng matapos na yung Code of Conduct na yan para maging giya na ito sa lahat ng bansa kung anong dapat na mga postura nila pag sila'y nandiyan sa South China Sea. Meron pong balita naman
natatandaan nyo, merong naghain ng, binanggit natin to sa ating programa, isang dating miyembro ng kabinete na si Secretary Judy Tagawalo. Naghain ng demanda, petisyon sa Korte Suprema na humihingi ng kautusan sa hukuman na pilitin ng gobyerno na ipatupad ang free mass testing for the coronavirus. Meron na pong desisyon ng Korte Suprema and a 4-page resolution na nirelease nung Miyerkules. Sabi ng Korte Suprema, yun daw pong mga petitioners, among others, ay nabigo na gamitin nila yung mga remedyo administratively. They failed to exhaust administrative remedies, adding that meron pa namang mga plain and speedy remedy na magagamit nila. Sapagkat yung pong Executive Order number 2, 2016, merong right to information. Doon sila pumasok, sabi ng Korte. The Court said, without a demonstration that an official in the executive branch failed to perform a mandatory non-discretionary duty, courts have no authority to issue a writ of mandamus no matter how dire the emergency. Ano sabi ng Korte? Hanggat hindi ka nagpapakita yung mga petitioners ng isang opisyal dyan sa executive branch nabigo na gumawa ng kanilang trabaho na walang discretion, kung hindi, in other words, no choice, you have to do that because that is your duty under the law. Kung hindi mo maipakita yon, walang kapangyarihan ang hukumang ito na mag-issue ng mandamiento o manda, ang writ of mandamus, kahit na sinasabi mo pang yan emergency. Because the job of the court, ang tungkulin ng hukuman, sabi ng Supreme Court, ay sabihin kung ano ang batas at hindi yung magdikta sa isang kapwasangay ng gobyerno na gawin ang kanyang trabaho. Oo nga naman. Tama. Anyway, ano ba itong co-warrant to laban kay Leonen? Gadon at ang OSG ay nagpaplano mag-initiate ng Sereno-like contempt case against Justice Leonen. Ito naman si Larry Gadon. Ito, kaibigan natin. Pero, Larry, mawalang galang na sa'yo. Ang hirap naman sa'yo. Ang problema naman sa'yo, palagi, you want to call attention to yourself. Puro publicity ang hinahanap. Huwag ganyan. Tingnan mo, na-deny tuloy yung na-deny na naman yung request mo dyan sa Korte Suprema. Humihingi ka ng SALN. Kaugnay naman dito kay Justice Marivic Leonen. Pati OSG pala, humingi din. At tinanggihan din ng hukuman na magkaroon ng access to Leonen to initiate a co-warrant similar to that. Bakit? Kasi daw itong si Gadon, meron yatang artikulo si Rigoberto Tiglao sa kanyang column na si Leonen daw, Justice Leonen, ay nabigong mag-file ng kanyang SALN for 15 years. Teka muna. 15 years? Mula anong yan? Mula anong taon yan? Importante yon. Kung mula anong taon? Mula nung naging professor siya sa UP? Kailan ba siya naging professor? Mga parang 1990s pa yata yun, nung siya'y magindin. Ibig sabihin, baka 20 taon na yan ang nakakalipas. Alam po niyo, meron tayong mga batas tungkol sa SALN. Yung pong Republic Act number 6713, Section 8, Paragraph C, 4. Ang sabi doon, any statement filed under this act shall be available to the public for a period of 10 years. After receipt of the statement, after such period, the statement may be destroyed unless needed in an ongoing investigation. Anong ibig sabihin nun? Yung batas mong yun, sinasabi na yung mga pinail nating SALN, magiging bukas lamang sa publiko yon sa loob ng 10 taon matapos mong final yon.
Pagkatapos ng 10 taon, yung statement na yun ay pwede nang sirain ng nag-file. Unless na ito'y kasama sa isang investigasyon at hindi mo talaga pwede sirain yun. Ano pa? Itong ombudsman naman, nag-issue rin ng memorandum. Anong sabi ng ombudsman? Period of accessibility. The request can be filed after 10 working days from the time the SALN was filed as required by law for a period of 10 years from receipt of the SALN. The SALN shall be destroyed 10 years after receipt. Oh, pareho. Sisirain. Teka muna. So, ibig sabihin, kung ang inihingi yung SALN, and 15 years, kung mula yun nung maging professor ito o dean sa College of Law, may gitang 20 taon yan. So, hindi na po pwedeng ibigay kahit na sino humihingi. O, mukhang yan ang batas natin. So, paano? Meron naman nagsasabi, ano raw ba daw ang problema ni Soljan Jocalida? Bakit naman daw sinasaliksik yung SALN ng Justice Leonen? Hindi naman may galit. Kayo naman, alam niyo yan si Soljan Jocalida. Yan pag gumalaw yan, trabaho lang palagi yan. Trabaho. Walang personalan, walang kinalaman si Presidente. Basta, diskarte niya lang yan. Sa aking pananaw, yung pong ginagawa niya pag-request ng SALN, kasi nga, I think that arose from the column of Rigberto Tiglao. Madalit sabi, nakatanggap siya ng informasyon na baka nga hindi nag-file. Trabaho niya yun. Nasaliksikin kung nag-file nga o hindi. Baka siya naman mapulaan. Dereliction of duty pa siya. Gaya ng ginawa kong pagtatanggol sa kanya na sa pag-file niya kay Sereno. Kaya trabaho lang yung kanya. Anong masasabi natin dito? Depende ho. Kung ano ang magiging basis mo for questioning Justice Leonen's qualification o stay sa Supreme Court. Kasi kung natatandaan po, kung hindi tayo nagkakamali, and most likely hindi ako mali dito, yung basis ng co-warranto, hindi pag-file ng SALN. Kung hindi siya nag-comply na mag-submit ng SALN dun sa Judicial and Bar Council. Iba po yun. Kasi, kaya siya nako-warranto because of that. Not because of failure. Kasi sabi niya, nag-submit siya. Sabi ng JBC, mag-submit ka rito sa amin ng SALN ng 10. Hindi siya nag-submit. Kaya, kung hindi ka nag-submit, because that is a requirement for you to be an applicant for a position of Associate Justice o Chief Justice, talagang madi-disqualify ka nga. Kaya makukuwaranto ka. Pero, dun for failure to submit SALN, baka may problema kung yan ang magiging basis mo. Unang-una, hindi po ba yung failure to submit SALN, merong sa batas, pwede ka mag-submit ng delayed SALN. Kailangan magpaliwanag ka kung bakit ka na-delay at kung yung rason mo ay justified hindi pwede kang mag-file. Pero kung hindi justified, ipo-prosecute ka. Pero alam natin doon yung penalty mo doon baka fine kung meron mang imprisonment, baka maliit lang. Pero bilang basis for co-warranto, baka may problema tayo doon. Pero si Secretary Jose Calida, si Joe, pag-aaralan niya yan. Hindi naman ito gumagalaw ng walang aral. Pero doon sa mga
nagsasabi na ito'y may lihim na galit. Wala po yan. Hindi yan. Walang capable ng magalit yan pag nasa trabaho. Alam po niyo, pag nasa trabaho kayo, kung ano yung tungkulin yung gawin nyo, regardless kung sino yung ididemanda nyo, kay kaibigan mo yan, kamag-anak, trabaho mo yan eh. Because if you cannot do that, you have no business staying there 1 minute longer. Malis ka dyan kung di mo kaya. Ganun lang po yan. Trabaho lang. Kaya alam natin si Joe Calida, masinop na abogado yan, he will study. Kung may basis, he will do it. If there is none, he will not pursue it. Ano pa? Dito naman po sa meron binabalita rito na ulitin natin yung panawagan ni Presidente na kung maaari lang huwag tayong makikinig doon po sa mga nasa oposisyon. Pagdating naman sa mga plano ng gobyerno na sinasabi nilang walang plano na meron namang plano. At yung sinasabi nila na mali ang ginawa, like mali ang lockdown. Pero pag nag-lockdown ka naman, mali pa rin. Pag niinis mo, wala nga silang makitang tama na ginagawa. Ang problema ko kasi, pag nakikinig kayo, sabi nga ni Presidente, magugulimihanan kayo. Mawawalan na kayo ng pag-asa. Dahil, siyempre, ang mga oposisyon, kahit na kukunti nakikinig, may nakikinig pa rin. Kita nyo naman, talo nga sila sa eleksyon. Zero nga eh. Zero. As in zero. Kaya, huwag kayong makinig. Lalo na rito, kay Dilima. Ito namang kababayan natin si Dilima ito. Hindi niya lamang pinupuna eh. Effectively, parang minumura niya si Presidente. Dahil daw yung mga public address ni Presidente, gibberish. Pero may mga gibberish. Parang walang saysay daw, mga kung ano-ano daw mga sinasabi nito, maasa lang daw sa China, mga vaccine, hindi nga raw daw ito makadiretsong salita. Ano mo pinagsasabi mo? Alam mo, Senador De Lima, huwag ka namang sasama ng loob, ano? Pero mukhang naaapektuhan ka na yata sa kakulungan, ha? Ha? Kailangan. Unang-una, kasalanan mo naman kasi yan, eh. Nagtataka nga ako nga pala, that reminds me. Yung ginawa mo kay Presidente Arroyo, na meron ng Korte Suprema na pwede siyang makaalis, pagkatapos in-stop mo on the way to the airport, yun that was a violation of the rights. And in violation of the order of the Supreme Court. Tataka nga ako, bakit wala yatang desisyon pa ang Korte Suprema dito? Ano naman nangyari sa kaso mong yun? Hindi ko lang alam kung pinapadisbar ka din. Kasi yung mga ganong, yun masyadong lantara na pagsuway yun sa order ng Korte Suprema at lantaran ding paglabag sa karapatan ng dating Presidente Arroyo. Kaya siguro, sana malaman natin yung mga development, kung ano man yun. Para matigil na itong mga, ewan ko ba, kung bakit di matigil. Talaga yun na yata ang kaligayahan ito. O ito naman si BP Lenny, isa pang Bicolana. Bakit ba puro Bicolano yata ang mga nagbabatikos kay Presidente? Buti na lang at merong kababayan meron din kababayan na nagtatanggol sa kanya. Sabi ni BP Lenny, kahit hindi ako BP, kahit ordinaryong mamamayan lang ako, may karapatan akong ipayag. Wala naman sinasabi, wala kang karapatan, naman. May karapatan din ako mag-criticize. Wala, definitely, meron ka ring right to criticize. Kasi, yun yung demands ng pagiging Pilipino ko. Ang demand sa akin as Pilipino ay maging bahagi. Hindi yun. Ang sinasabi natin, pag meron ka namang criticism, dapat may basis. Like, sige, inumpisahan mo na lang, di tuloy-tuloy na natin.
O hindi ba, nung yung public address mo, sinabi mo, eto ang aking mga mungkahi. You know, when you make suggestions to do what this government should do, effectively, you're criticizing the government for not doing what you were suggesting, di ba? Eh, hindi nga, sabi nga natin, yung 11 mungkahi mo, matagal nang ginawa at ginagawa. Kaya, if you have the right to criticize the government, then this government has the right to counter-criticize your criticism. Yun ang tinatawag na counterpoint. Kontrabirada. Kaya, hindi mag-criticize ka, okay lang yan. Basta, meron din karapatang balikan ka sa mga kamalian o kawalan ng basehan sa mga sinasabi mo. Dapat si Presidente ay tumitimon. Ano mga ba? Timon talaga siya. Siya na nga ang timon in the midst of pandemic, VP Lenny. Meron daw sanang nasa taas na nagsasabi ng lahat ng gagawin daw ng lahat ng agents, whether it's a team or what. Ako yung commander. All hands on deck. Ikaw talaga. Nakikinig ka ba ng every week televised address ni Presidente? Exactly yun nga ang ginagawa niya. Yun ang sinasabi natin. Kaya ka nakikriticize ng programang ito. Parang dispalinghado ang dating Hindi ba? Tapos pupunta mo pa si Duque. Para sa akin, yung problema talaga yung parang walang sistema. Para daw, mas malaki pa Secretary Duque. Diyos meron na ito. Ano ba yan? Yung pong kay Secretary Duque. Hindi ba meron na nga rekomendasyon, strong admonishment. Akala nyo ba maliit yung admonishment? When you are being publicly admonished, malaking bagay yun. Kahit ano pang sabihin mo, that's a cause for his embarrassment. Kaya lang, sinasabi ng kailangan meron kayong basis to sue, demanda. Kasi pag dinimanda nyo wala kayong ebidensya, patay. Mapapaya ka lang. At kung talagang meron naman kayong ebidensya na hindi na-consider ng task force ni Secretary Guevara, nobody's stopping you from filing the case. Di ba? Kahit na nga si Secretary Duque, siyempre, nalungkot siya, nasisiraan siya. Mahirap po yung ikaw ay maging paksain ng negatibong publisidad laban sa'yo. Magkakasakit ka dyan. Siyempre, kahit anong sabihin, pag ikaw inakusahan ng isang bagay, ay masasaktan ka. Whether ito'y totoo o hindi. Kasi pag hindi, siyempre papaya ka dahil nilabas yung kamalian mo sa publiko. Pag hindi naman totoo, edi siyempre masasaktan ka rin kasi hindi totoo, ba't ka ginaganito? Kawawa naman ng pamilya mo. So, kaya dapat maging maingat po tayo. Kung ano na lang yung lumabas sa investigation, sundin na lang po natin yan. Puntahan naman natin yung ano pa ba? Ano pa bang mga komentaryo? Wala na siguro tayong bigyan pansin. Siguro, i-share po natin sa inyo yung isang magandang mga words of wisdom. Ano po ba ito? Meron po tayong natanggap na isang masasabi nating magiging gabay, magiging guide, magiging basis kung paano tayo haharap sa mundong ito at paano tayo sasaya. Ang sabi po, the happiest people in the world are those who have life's simple pleasures. Yun daw pong maliligayang tao sa mundo ay yung mga taong ang gusto lamang ay yung mga simpleng kaligayahan lamang. They do not envy. Hindi sila naiinggit. They are contented. Kontento sila. They do not ask, hindi sila humingi. They give, sila'y nagbibigay. Money is not their everything. Yung pera, hindi yun yung lahat para sa kanila. Ang mahalaga,
It's their friends, yung malagay daw yung mga kaibigan ninyo, natin, yung ating pamilya, at higit sa lahat, ang dakilang lumikha sa atin. Kaya sabi nitong padala ng text, being happy is not about getting all that you want in life. Kung gusto mong maligaya, hindi kaliligaya na makuha mo lahat ng gusto mo dahil hindi mo na makukuha yun. Kung hindi, it's about learning to be contented. Yung matuto tayo kung ano yung binigay sa atin, pagkasyahin natin, maging maligaya tayo. Learning how to give and appreciate what you have. Na kayo'y matuto na pasalamatan nyo yung tinanggap ninyo at matuto rin kayong magbigay. Yan po ang pinakamagandang masasabi natin. Gusto niyo ba ng isa pa? Yung galing naman sa inyong lingkod. Alam po ninyo, life is beautiful. Maganda ang buhay. But life is so short. It's a fleeting moment. Hindi natin alam. Like a thief in the night. Sabi nga, biglang darating. Kaya siguro, you want our lives to be meaningful, gawin po nating meaningful for others. Para pagdating natin kung saan man tayo makakarating, meron tayong ihaharap sa huhukom sa atin. Inabot na naman po tayo ng oras. Ito po ang inyong lingkod, Bayan Salvador Panelo, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli nating pagkikita sa Lunes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At nagpapaalala po sa inyo, gaya ng paalala ni Presidente Duterte, na tayo po ay magsuot ng face mask at yung pong ating face shield. And if you're out for your essentials, observe the 1 meter distance. If you're inside the buses, at dun po sa mga train, at kung nasa mga malls naman kayo, nasa grocery, palengke, observe the 2 meter distance or 6 feet. At kahit saan kayo naroon, gawin nyo, maging habit ninyo na maghugas ng inyong kamay at gumamit ng sabon, tubig for 20 seconds, o kaya naman yung alcohol. Hanggang sa muli po nating pagkikita, at ito po ang inyong lingkod nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.